NFA rice. Pero paubos na rin daw ito. Kaya naman di masiguro ng mga retailer kung may maibebenta pa silang ganito kababa sa mga susunod na araw. Ang mga bagong rice, malamang daw na mataas ipasa sa mga retailer na mga gilingan. Pero ayon naman sa NFA, marami pang supply ng bigas sa bansa, kaya hindi dapat magtaas ang presyo ang mga commercial retailer. Pero ngayon, marami ang supply ng bigas sa ating bansa. So yung mga magtataas ng presyo, malulugi sila dahil ang taong bayan bibili doon sa mababang presyo kasi may kompetensya naman sa merkado eh. Makikipag-usap naman ang Department of Agriculture at NFA sa mga retailer para mapanatili ang kasalukuyang presyo ng commercial rice. Franz Noguera, News 5. Sumugod ang ilang miyembro ng grupong kadamay sa tanggapan ng National Food Authority sa QC kanina. Yan ay para iprotesta ang pagtaas ng presyo ng NFA rice. Hirit ng grupo sa gobyerno, agdagan na lang ang budget ng NFA na nasa 2.5 billion pesos lang ngayon. Sa ganitong paraan, hindi na mahirapan ang ahensya sa pagpasan sa subsidy sa bigas. Nanawagan din ang grupo na ibalik ang presyo ng NFA sa 18 pesos and 25 centavos para maabot kaya ng mga mahirap. Ito na po ang kwenta-tanong, mga tanong na may kwenta at may kwento ang kasagutan. Rapi Amelin, totoo ba sanlaan? Yung pwedeng sanla kahit ano? Sa panahon ng kagipitan, bahay sanglaan ang maasahan. Tulad na lamang ng sanglaan na ito sa Novaliches, Quezon City. Kahit ano, pwedeng iprenda basta may halaga pa at pwedeng ibenta. Kahit postiso, pwede. Ang priority namin yung mga alahas, 10 carats pataas. And then yung pangalawa na lang yung mga cellphone, yung mga gamit na personal na gamit. Pwede rin yung TV na bago, pwede rin yung postiso, pero ginto. Ay, yung mga manok, ano na lang, exaggerated na yung manok. Hindi naman yung nasasanla yung manok. Alam niyo pang matanda pa sa pera ang pagsasangla ng mga gamit? Noong hindi pa uso ang pera, gamit sa gamit ang palitan ng mga tao para sa mga bagay na kailangan. At nang naimbento ang pera, nauso na rin ang pagsasangla ng gamit kapalit nito. Maging mga hari noong unang panahon, nagsanla. Si King William the Conqueror sinanla ang mga alahas kapalit ng mga armas. Sa sinaunang Tsina, pinayagan noon ng hari na gamit ang ipalit ng mga taong gustong mangutang ng pera. Pati nga simbahan tumatanggap din na masangla sa mga mahihirap, pero hindi sila nagpapatubo ha. At dahil pagbibigay sa kapwa ang kaugalian sa likod ng pagsasangla, may patron ang mga may-ari ng sanglaan, si Saint Nicholas o mas kilala nating si Santa Claus. Kaso nga lang ang dating pagtulong at pagbigay sa kapwa, naging negosyo na ngayon. At mga taga-Japan, nagpasiklaban sa pagtugtog ng gitara gamit ang pala. Mamaya na, My Driver Sweet Lover sa birthday ni Araceli. Ronnie, you ruined my Jimmy Choos? Well, I'm gonna ruin your foot. Hindi alone. Kasi po, hindi ko kaya kayo makita ng ganyan eh. Yung nangyari ho kay Ma'am Colleen tsaka kay Sir Simon, wala naman po talagang kasalanan si Sir Simon doon. May malalaman si Simon tungkol kay Gabby. Andito ako para mag-apologize dun sa nangyari sa bahay mo. Ito yung nag-convince sa akin na ikaw nga yung lalaking matagal ko nang hinahanap. Mamaya na, My Driver Sweet Lover. Pagkatapos ng Wow, may ganon on TV5. Perwisyo na naman ang daloy ng trapiko dyan sa Osmeña Highway papuntang South Luzon Expressway. Sinirado kasi ang kalahati ng Magallanes flyover dahil sa patuloy na pagkukumpuni sa tubo ng First Philippine Industrial Corporation. Para sa detalye, nagbabalita mula sa Makati si Marlene Alcalde. Rafi, perwisyo na naman ang inabot ng mga motorista papunta dyan sa South Expressway ngayong umaga. Simula alas 9 kasi ngayon ng umaga, bumigat na naman ang daloy ng trapiko. Simula dyan sa may West Tower Condominium hanggang dyan sa may Buendia Flyover.
Ganito na ang haba ng pila ng truck paakyat ng Magallanes Flyover nang abutan ng News 5 alas 10:30 kanina. Ang kahabaan ng Osmeña South Superhighway napuno na ng mga motorista. Ang dati kasing 6 lanes ng Osmeña South Superhighway paakyat ng Magallanes Flyover, 3 lanes na lang ngayon. At pag-akyat ng Magallanes Flyover, 1 lane na lang ang pwedeng daanan. Kaya ang mga motorista nagtsatsaga na lang. Kahapon pa ginawang 1 lane ang Magallanes Flyover southbound na ayon sa DPWH, isang preventive measure matapos malamang naghukay na naman ang First Philippine Industrial Corporation na FPIC sa ilalim ng flyover para lagyan ng coupling at mapatibay ang gas pipeline nito. Hanggang sa mga oras na ito, sabi ng Traffic Engineering na Makati Rafi, pwede pa ring daanan ng mga heavy vehicles tulad ng truck at bus ang Magallanes Flyover pa southbound. Yun nga lang, 1 lane na lang ito kaya payo sa mga motorista, partikular yung mga light vehicles, umiwas at maghanap ng alternatibong ruta sa ngayon para iwas traffic na rin. Ang mga motoristang galing Manila papuntang Alabang, pinayuhan na lang dumaan sa Hilpuyat at Rojas Boulevard. Rafi, mabigat man ang daloy ng trapiko approaching dyan sa may Magallanes Flyover. Pag nakalampas naman dyan sa Magallanes Flyover, ay magiging maluwag na ulit ang daloy ng trapiko. Rafi? Salamat, Marlene Alcaide. Nagliyab ang likuran ng isang pampasaherong bus habang binabagtas nito ang Quezon Avenue sa QC kaninang alas 8:30 ng umaga. Kwento ng bus driver, bigla na lang nang mag-overtake ng motor at sinabihan siyang umuusok ang likuran ng bus. Agad niyang ininto ang bus, saka pinababa ang mga pasahero. Agad namang rumisponde ang mga MMDA enforcer para apulahin ang sunog. Sabi ng driver, lagi naman daw niyang chine-check up ang bus bago siya bumiyahe. Pero sadyang luma na raw talaga ang sasakyan at kulang sa mga gamit. Dinala ang EPJ transport bus sa impounding area ng MMDA para imbestigahan. Nilabas ngayon ng binuong fact-finding team ang resulta ng investigasyon sa pagkamatay ng botanist na si Leonard Ko. Lumalabas dito na posibleng hindi sa isang crossfire na patay si Ko. Para sa update, nagbabalita si Trish Roque. Trish. Amelin, naglabas ng mga resulta ang binuong independent fact-finding team ng mga NGOs kaugnay ng pagkamatay ng tanyag na botanist na si Leonard Ko. Ayon sa kanilang mga obserbasyon, pababa ang direksyon ng mga bala patungo sa direksyon na kinatatayuan ng grupo ni Ko at walang indikasyon ng crossfire sa pagitan ng dalawang panig dahil wala namang tama ng bala sa mga puno sa lugar ng mga militar. Ipinakita ng grupo sa publiko ang ilang larawan ng pagbisita nila sa Leyte para balikan ng eksaktong pinangyarihan ng insidente. Panawagan nila ngayon, isa-publiko ang pangalan ng squad na nagsagawa ng operasyon noong November 15 at isurrender ang mga baril na ginamit nila. Dapat lang daw imbestigahan at sampahan ng kaso ang mga ito. Humihingi rin sila ng linaw mula sa Energy Development Corporation na may sakop ng compound kung saan nag-fieldwork ang grupo ni Ko, kung ano ang kanilang protocol at paano ang naging koordinasyon nila sa militar at sa grupo ni Ko. Nagpasalamat naman ang asawa ni Leonard Ko sa ginawang pag-imbestiga ng independent fact-finding team. Inaantabayanan rin ni Mrs. Ko ang resulta ng investigasyon ng DOJ, CHR at SOCO. Formal na rin binuo ang Justice for Leonard Ko movement ngayong araw. Amelin? Salamat, Trish Roque. Narito ang iba pa ang mga balita ngayong araw. Truth Commission na binuo ng Malacanang labag sa batas ayon sa Korte Suprema. Piyesta ng Immaculate Conception ginugunita ng Simbahang Katoliko ngayong araw. Lahar muling rumagasa sa Cogon Channel sa Irusin, Sorsogon. At strike vote ng mga empleyado ng Philippine Airlines bibilangin na mamaya. Narito ang ating kwentong kakaiba. Nagtagisan ng galing ang mga musikero mula sa bansang Japan pero hindi basta-basta ang kanilang paggigitara dahil ang gamit nila sa pagtutugtog ay shovel o pala. Diba? Kanya-kanyang pasiklaban ang may 120 kalahok sa patimpalak. Mapabata, matanda, solo o grupo man, hindi nagpatalo sa diskarte kung paano tutugtugin ang kanilang mahiwagang gitarang pala sa tulong ng bottle opener o kutsara bilang pick. Sa huli, ang isang kompetisyon na uwi sa simpleng showcase na lang ng mga talentadong Hapon dahil walang nanalo.
Ang ganda din tingnan, ha? Galing na, They pero- decorated it pa pala. Mga Pilipino, talentado O, lagi, every Meron yung time. dahon? Yeah. You Kaya can play galing music with that. music? Yeah, Oo. yeah Parang, I forget the Selendro. name of the, Magaling. the composer. Mas okay mga Pilipino. Oo naman, syempre Wala naman, sa akin. Rafi. Of course. At mga kapatid, 17 araw na lang, Pasko na. At yan ang kalahating oras ng balitaang puno na sahog at tama ang timpla. Makisalo ulit bukas alas 11:30 ng umaga dito sa Balitaang Tapat. On the second day of Christmas, my true love said... Intriga Factor